Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya again, welcome po sa impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa lahat ng umaantabay ngayong umaga pong ito. Welcome po muli sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Alright? So hindi na po tayo gano'ng magtatagal pa. We-welcome ko na po ang aking pinakamagandang co-host for this day. Walang iba, kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Ulitin mo nga. Yan. Nagbibinata ka. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo makulimlim. Yes, makulimlim ang panahon. Oo. Pero parang maliwanag. Masayang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. ang mga nagwagwapuhang area leaders. Hello po, mga area leaders. Nasaan kayo? Mga representative po ang mga nandito sa ngayon. At sa representative ng South Border. Yan. Oo, South Borders. Representative ng Southeast. Yan. Ng South Family. Yun. Yan. Hello po, South Family. Na pinamumunuan nino. Julie Castro.
Sir Chris Niesa. Sir Chris. Teka, Pinamumunuan ni Julie Castro. nakatingin kasi ako, naghahanap ako kung sino yung Yan, representative. representative, Manila West yan, Manila West. Oo. Oo. Tsaka Makati Central. Yun, oo. At ano pa? West Bank. Yun! Western Union. Western Union. Yan. Um, Pasay West. Pasay West. Oh, yan ang mga nakikita natin. At sa lahat ng kitchen crew, hello po sa inyo po dyan. Oo. At ayun, sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy, and also kay Simeon, na umiiyak dahil nagko-concert siya dito kanina. Yan. Ayun, no? Oh. Makain na siya, kaya natahimik na siya, mga kapatid. Napakabata pa, memorize na yung kanta ni Maki. Anyway, maraming salamat at binabati ko rin ang mga taga CBBC PMA. Yan, hello po. At alam ko na naman. may ongoing revival. At napakaganda po doon. Pag ano po, may time kayo, after ng mga ano natin, pwede kayong manood. At siyempre, binabati ko rin ang mga mista ko sa Class Matikas. 2010. Yon, shout out din sa lahat ng PSS alumni at PSS students po natin na nagsusubaybay ngayon. Shout out po sa inyo. First year at second year, third year, fourth year, and also higher and lower level. Hello po sa inyo pong lahat dyan. At mag-enjoy kayo. Ayan, kung saan-saan na naman napunta. Bigla na lang nawawala ang impormasyon pangkalusugan. Yun, oo. Anyway, ano yung mga PSS student, mag-ano na kayo, mag-comment din kayo, kasi kasali rin po yan. Ibig sabihin, nanonood kayo ng mga programa ng ating simbahan. Yan. Wag kayong masyadong ano sa Bible notes. Parang balita ko, bababaan na yan. Hindi na 65%. Kasi wala na kayong ginawa kundi mag-Bible notes. Hindi na kayo nanonood ng mga programa. Yon. Yan. Dapat- Meron dito kasi kanina. Ayan, o. May mga nanonood naman din, ma'am. Habang daw sila ay nagba-Bible notes yan, nakikinig sila ng IP. Yan. Wow, doing two things at the same time. Kalain nyo yung mga kapatid, no? Hello po sa inyo po. Ayan. Oh, nandito si ano Ma'am Linda Quinones. Yes, ma'am. Always present. Sabi niya. Oo nga. Yan. Kaya lang wala yatang stars. Ma'am Jean and Thea, hello. Kay Jairo. Ibig sabihin lang nito, kailangan mo na naman ng Kinder Joy. Yan. Ma'am Nitz Bupe. Yan, opo. Ba, nandito ang Leia Ramirez. Class steward. Ma'am, announce ko lang yung mga habang sige. I-announce ko muna bago natin i-welcome yung ating tagapagsalita. I-announce ko muna yung mga napalanunan lahat ng mga nanalo doon sa third anniversary po natin. Alright? Yung mga hindi pa po nakakapag-claim, please claim your prizes, mga kapatid, no? Dahil siguro, anong date niyo? September 8? No? Siguro hanggang September lamang po, mga kapatid. Pag walang nag-claim ng September, lalo na yung mga siomay, yung mga, anong tawag nito? Yung mga taga dito po, hindi ko po, syempre, yung mga taga ibang lugar, okay na. Pero yung mga taga, yung mga hindi po, yung mga taga dito po na hindi nag-claim, siguro po ay talagang, ibibigyan na lang natin sa iba. Bubunot na lang ulit tayo. Alright, yun na lang po. So dito po sa oral prophylaxis, yan, ibig sabihin po nito yung libreng linis ng ngipin po natin. Nandyan po si Ma'am Tess Quintana, Rosalinda Fusin, Miriam Acerto, Belia Quinones, at si Sir Richard Bergancia. Ayan. Sila po yung mga nanalo po niyan. At libreng toothpasta naman po. Nandyan po si Sir Jeffrey Onsat, Richie Lagud, si Sir Eugene Quintana, Genevieve Balbuena, at si Ma'am Beng
dingding. Ayan. So, kunin nyo na po yung mga prizes po ninyo sa akin. Alright? Yan, libreng voucher po ninyo na yan. At sa t-shirt naman, ito dito po sa t-shirt, kinakailangan nyo po kung sendan ng inyo pong size, mga kapatid. And also yung gusto nyo pong kulay. Alright? Andito po si Sir Intimaril or Ma'am Intimaril, Rona Juliano, Mitch Aler, Lydia Pusin, Ma'am Luz Basubas, Reyda Salem, Elimer Guadarme, Hilda Hunsay, at si Sir Rick Bell Monte. Ayan, congratulations po sa inyo. Para naman po sa True Chicken, alright? Sa mga hindi pa po nakakuha, Ma'am Chona Juarez, Marby Halyare, Jing Quezon, Joshua Angelo, and also kay Ma'am Belia Quinones. Ayan. So kapag hindi nyo pa po kinuha ito for the month of September, ay ibibigay ko na po ito sa iba. Okay? And also, para naman po sa libreng haircut and also hair spa, Abika Indoy sa haircut, Randy Dingding, and also Rhea Espiritu. Yan po yung sa ating libreng haircut. Sa hair spa naman, JJ Dolores, Sir Rick Belmonte, and also Ma'am Blessy Geronimo. Ang nakapag-claim na po dito si Sir Rick at si Ma'am Blessy. And the rest, hindi pa. Okay? Sa deodorant naman po, nakapag-claim na po si Ma'am Hazel Villanueva at hindi na lang po si Ma'am Leticia Aranda. Ayan, hindi pa po nila nakiklaim. Alright, lugaw with egg. Ito, mga kapatid, no? Si Ma'am Nitz, Ma'am Blessy, Ma'am Melody Alarba, Ardon, ay, naklaim na pala ni Ardon. Si Ma'am Beng, Ma'am Randy, Sir Randy, Ma'am Hana Garino, Cecil Ampig, and also si Sir John Joel Nool. Ayan, hindi pa po nila nakiklaim yung kanilang lugaw with egg. Sa dog shampoo naman po, Chantel Pearl, Blessy Geronimo, Ellen Hermosura, Sir Alex Alarba. Yan. Yung mga ano po. Yung iba naman na-claim na po nila eh. Alright? Yan. Ayo, tama. Si Ma'am Jing Quezon na-claim na po nila. Alright, dito po tayo sa, sa Siomai. Ma'am Tess Quintana, Tess De La Cruz, Mitch Aler, Kay Domenden, Ma'am Fe Mahor, si Ma'am Nitz Buffet, Marby Halyare, Carmela Gubantes, Mary Jane Chico, si Graham. Ayan, yun na lang po hindi nakakapag-claim. Alright? Doon po sa Papi, kayo na pong bahala, si Ma'am Zenny sa si Ma'am Edina. Alright? At hindi pa rin nakakapag-claim ng warm compress, Eva Agpoon, si Elimer Guadarme at si Ma'am Chona Juarez. Yan, hindi pa po nyo nakiklaim. Ang Sir, inyo pong mga... parang dyan sa Siomai or Ma'am Cecil Ampig daw natawag siya noon. Ito po, ayun, sabi ko po, Ma'am Cecil Ampig. Okay. Opo, sa Siomai po. Okay. Yan, sabi ko, Ma'am Cecil... Siomai ba? Lugaw, Ma'am, lugaw. Lugaw, oo. Sa lugaw siya. Sa lugaw si Ma'am Cecil Ampig. Ayan, ito po sa load, mga kapatid. Yung hindi pa po nakapag-claim ay si... Leia Ramirez at si Ma'am Flor Lee at si Rehime Hernaez. Ayan, hindi pa po nila nakiklaim ang kanilang load. At si Ma'am Jem Del Mundo and also si Ma'am Leticia Aranda. Yan, hindi pa po nila nakiklaim ang kanilang load, mga kapatid. And, yun lamang po, mga kapatid. Sa Siopaw, okay na to lahat eh. Yan, naklaim. Ayun pala, yung ube flan ni Ma'am ube flan ni Ma'am Carmen Linga. Hindi pa po nakiklaim dito. And also yung apple po ni Ma'am Maria Fe Villegas. Yan. Nandyan pa rin po yata. Yung ko lang. So kasi sayang eh. Sayang po yun, mga kapatid. Apple, saka yung lalo na yung mga pagkain. Kung masisira lamang, sayang naman. Tsaka i-PM nyo si Sir Conrad kung anong gagawin. Anong plano nyo na ipamigay na lang sa staff ng IP or yeah. hindi nyo kayang kunin? Tama. Kasi sayang po, mga kapatid. Kaya nasisira po yun nire-remind naman po namin yan, mga kapatid, and I hope na kayo po ay lalo na dun sa mga pagkain. Sana po maklaim nyo na po. Alright?
Sige po mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo at muli ay napakaganda ng ating talakayin ngayon. Kaya i-welcome na po natin ang ating nutritionist dietitian. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Hello po ma'am. Good morning po ma'am. Welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Hello. Yan. Hello, naririnig ba ako? Sabi ni Ma'am Melody Alarba dito, sorry po ma'am, Ma'am Ces, Apo. apple na lang ang natira. Asan yung ube plan? Yan, sasabi ko na. Sir Con, pasuyo ko na lang po kay Ma'am Janice ang apple. Ayan, kay Ma'am Janice na lang daw po. Sabi ni Ma'am Maria Fe Villegas. Alright, noted po ma'am. Ibibigay ko na po kay Ma'am Janice mamaya. Alright? Yung ube plan, kamusta dyan? Sige, ube plan po yon. Naka-freezer po yon mga kapatid. Sabi Sige rin po. ni Ma'am Leticia Aranda, pakibigay na lang din daw yung kung ano yung mga hindi pa niya nakukuha. Andyan pa yung ube plan. Oh. Ma'am Carmen Linga, anong gagawin natin dito kasi limitado po ito. Kaya natin. Yan, anyway, Ma'am Ces, bati ka muna sa mga live viewers Yes. natin. Good morning po sa lahat. Happy Friday, happy weekend. Kamusta ang mga energy ng bawat isa? Friday Amen. na. Okay, salamat sa Panginoon. We're still here. At sana po ay ma-bless muli tayo sa ating topic ngayong umaga. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Ces, sa time niyo po. At alam ko naman po ay marami na naman tayo matututunan ngayong umagang ito, especially sa ating nutrition. Kaya stay tuned in mga kapatid, dahil mamaya magbibigay ulit kami ng papremyo. Alright? So, nandyan pa rin ang ating papremyo mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po ito. Kaya stay tuned in. Kaya wag niyo pong imimiss yung mga lecture ni Ma'am Ces. Alright? Sige po, Ma'am Ces. Okay, ang topic natin ngayong umaga ay tungkol sa kayamanan. Kayamanan talaga. Bakit kaya? Kasi, di ba sabi, health is wealth. Yan. Yun, Kaya health ko is sinabing kayamanan, di ba? Kasi ang health natin ay ating kayamanan din. Bakit kaya? Bakit sikat na sikat yung salitang health is wealth? Di ba? So, mayroon ako yung mga ibibigay na mga reasons bakit wealth ang ating health. Okay. Yan. Yan. Bakit? Being healthy, alam naman natin, means that you have the freedom to do what you want to do. Ano-ano yung mga yon? Di ba? Ano ba yung kailangan ng well-being natin? Nung physical, di ba? Mental, emotional, lahat yan. Naka-base sa ating health. Pagka may problema ang ating health, paano tayo magkakaroon ng freedom to do the things that we want to do? Tama. Unang-una, yan, di ba? Sa ating mga dreams and aspirations, paano mo siya ma-achieve kung hindi ka makalakad dahil sa gout, di ba? Yoy, grabe naman yun. Bakit hindi- naman yun agad ang unang sample, Sorry ma'am? kasi alam ko marami nakaka-relate eh. Oo, hindi Relate mo maabot ang pangarap mo dahil hindi ka Oo. makalakad sa dahil gout. sa gout. Nako, oo. Hindi nako. ka makakapag-area, hindi Nay! ka makakapag-soul winning, hindi Oo, ka tama nga magiging naman, hindi mo productive. maabot yung goal ng soul Yes, swan mo oo. kung meron kang gout, Hindi ka kapatid. makapag-area, di ba? Hindi mo maaabot yung, kumbaga, spiritual needs mo. Kung like kang may sakit, hindi ka makapunta ng simbahan, hindi ka Yes, makapag-fellowship. totoo naman yun. Di ba? Malabo yung mata mo, hindi ka makabuksan ng Bible, yung ganon. So, meron talagang effect sa ating pangkalahatang buhay, di ba? Yun yung Yes. ating health. So, freedom, tsaka freedom that no amount of money can buy. Di ba? Kahit gaano ka kayaman, kung ang health mo ay sira, hindi rin niya kayang ayusin ng yaman mo. Yo, totoo naman yan. Yes, ang pinakaunang yaman natin is yung ating health. Yes, Okay? totoo yan. Kasi, di ba, like for example, yung may mga nababalitaan tayo, kahit sobrang yaman Yes, nila. billionaire, Pero walang magawa namamatay pa rin mga sa kapatid. sakit. No? Pag Oo. dumating na yung punto na hindi na maayos yung kanilang kidney, kahit gaano ka pa kayaman, kapatid, basta hindi, for example, meron ka ng stage 4 kidney failure. Kapatid, wala na talaga yun. Kumbaga, hindi na pwede sa'yo ang tubig, hindi na pwede sa'yo yung kung ano-ano pa yung mga dapat mong... Kaya nga, kumbaga, wala rin, hindi rin kahit gaano ka pa kayaman.
Kahit sabi mo palitan pa yan, kung hindi Yes. naman tatanggapin ng katawan mo. Ito yung una natin kailangan bantayan. Sabi nga nila, actually mauuna muna yung health bago yung wealth. Totoo yun, sir. Kasi di ba, gusto mo maging wealthy, di maging healthy ka. Di ba? Yun lang yun. Ganun lang kasimple. Ganun lang talaga po yan. siya. Kasi ayun nga, like for example, sabi nga natin, gusto mo ng kung gusto mong makaipon, kung gusto mo Yes. ng Makatipid. makatipid, mga kapatid, kung gawin mo munang maayos yung kalusugan mo. Kasi kung hindi maayos, lagi ka na sa Wala. ospital. Yes. Tambak Gastos ka ng din. bill. Oo, O, di ba? tama. Merong mga Tambak may ng mga gamot. gamot na hindi maayos o mamahaling mamahalin. gamot, di ba? Yes. So, paano magiging wealthy yung isang tao kung ang kalusugan niya naman ay bagsak? Yes. Which is, sabi nga natin mga kapatid, lagi natin nire-remind dito, na yung pagiging healthy mga kapatid ay doable. Kayang-kaya natin gawin sa Posible. pang-araw. Kumbaga, it's a matter of choice. Kung gusto mo maging healthy or not. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na ako healthy choice pa rin talaga natin whether gusto natin maging healthy or not. Like for Yes. example, mamaya, anong gagawin natin? Kasama sa whole day mo ba na ito, kasama ba yung na-consider mo ba yung pag-eehersisyo? Yes. Yun yung mga na-consider mo ba na may gagawin ka para makapaglakad-lakad ka, para mabawas-bawasan yung timbang mo, or sa kalusugan mo, na-consider mo ba na maging healthy ka ngayong araw na ito? Diba? And then, sasabihin natin, sana maging makaipon naman ako. Diba? Napakalaking, dapat makonsider po natin yung mga bagay-bagay po na yun. Medyo malalim po yung words na health is wealth. Yes, na yan. totoo Okay. po yan. Next, yan. Health is wealth because you avoid having to pay hefty medical bills, di ba? Sa ospital, kung maya nasa ER ka, magkano isang ER, di ba? Ay, grabe. Every week, papacheck up ka dahil sa condition mo, di ba? Magkano yung nilalabas mong pera? Baka kulang na yung health insurance mo, yung Correct. HMO mo dahil doon, di ba? So, wala din kwenta yung mga ganon. So, with a healthy body, you are less likely to seek medical attention and accrue hospital expenses. Yun naman talagang ending nun, di ba, sir? Yes. Bills, hospital, gamot. Kung wala ka naman sa hospital, sa bahay ka lang, mga gamot pa din. Maintenance ng mga medicines na dahil sa heart disease mo. So yun, doon pa lang. Paano ka magiging wealthy kung sickly ka? Ayun, di ba? Kaya nga di ba minsan sinasabi nila, ma'am, pag na-hospital, sakit sa ulo. Yes, sakit sa bulsa. Yun. Oo. Sa ulo, Ba yan? sa bulsa, lahat. Ba yan, na-hospital lahat ka pa? masakit. Oo, Imbis na kung- gumaling ka, lalo ka pang lumala kasi nga sa stress mo sa Yeah. medical bills mo. Totoo So, yan. yun. Kaya mga kapatid, alagaan natin ng ating sarili ng mabuti, no? Kaya napakahirap mga kapatid. Mantakin ninyo mga hospital na yan. Kahit nga public ngayon eh. Oo. Kahit public hospital, Gumagastos pa rin tayo. may gastos ka pa rin dyan. May lalabas at lalabas Wala ka dyan eh. talagang libre na talaga Yes, ngayon. totoo yan. Alright? Okay. Yan. Ano ba yung benefits of living a healthy lifestyle? Ito na naman. Oo. Pagdidiinan na naman natin to yung having a healthy lifestyle. Pag sinabing healthy lifestyle, kasama lahat doon. Healthy eating, healthy food habits, sleeping pattern, tama? Yeah, totoo po yan. Exercise regularly, pati yung mental health mo, ano ba yung yung mga activities na magkakaroon ka ng healthy mental state, di ba? Emotional, lahat ito, hindi lang ito sa diet lang. Number 1, benefits, medical bills are expensive. Bakit kaya? Ba't kaya mahal magpagamot? Bakit? Siyempre, yung doktor, ang mahal-mahal maningil, doktor pa lang yun. Wala pa yung gamot, wala pa yung i-inject sa'yo na kung anong-anong, di ba? Pagpasok mo pa lang sa pintuan ng ER, ng ospital, may bayad na agad yun. And everything, after that, lahat palabas ang pera. Simot yung savings mo, yung inipoy mo na para sa ganitong bagay, wala na, di ba? So might as well, i-maintain natin, di ba, na meron tayong healthy lifestyle. So healthy people save money. Nakaka-save tayo ng money sa medical cost, okay? Sick people spend their hard-earned cash on medical bills rather than on things they want to enjoy. Di ba? Pang-travel ko to eh. Bakit kailangan kong gamitin sa ospital? Di ba? Pambili ko to ng ganito, pang tithes and offering ko to, di ba? Magamit ko sa sa gamot kasi kailangan ko na mapagamot.
'Di ba? Pang ano ko to, pang contribute ko sa transpo ng area. Yung mga ganun ba? Yes, So, yes. kung baga, imbis na tayo magkaroon ng mas productive or mas tamang pag-i-spend ng money, namamali because nga hindi tayo healthy. 'Di ba? Yung inipon mo na dapat sa ganitong bagay na mas mahalaga, doon napupunta lahat sa ating medical bills. Which is, bago mangyari yung time na yon, magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Okay? Amen. Yan. Pangalawa, healthy individual are more productive. Bakit kaya? Di ba? Totoo yan eh. For example, sa pag-area or sa ministry natin, productive ka ba sa isang buong linggo kung lagi kami na migraine, lagi kang sumasakit ang tiyan, lagi kang may fatigue. Alam mo yun, kasi nga kulang ka sa nutrition, hindi mo alam yung kakainin mo, di ba? So, ano mangyayari? So wala, hindi ka magiging kagamit-gamit sa ministry mo. Ganon din sa mga empleyado kung lagi kang may sakit. Sick leave, isang linggong sick leave. O, wala ka nang sasahurin noon kasi puro ka sick leave. Wala ka ng pera. Tapos may sakit ka pa. Yun. Diba? So, less productive ang mga taong hindi healthy. Studies have shown that people in good health, are able to earn more money and work more productively. Yan. Of course, mas maraming work, mas maraming ma-earn naman, tama? Mas maraming Yes. magagawa. Tama? Yeah. Mas healthy, mas productive sa ministry. Di ba? Yung ministry mo, naiwanan mo kasi nga may sakit ka. So, magugulo na yung schedule, yung lahat yung mga task ng bawat isa, maiiba. Kasi nga, nawala yung isang naka-assign doon sa isang ministry na may sakit. Di ba? So, yun yung dapat nating i-maintain. Okay, number 3. Being healthy gives you confidence. Yuy. Tama, di ba? Tama naman. Kapag alam mo na, Healthy ka. halimbawa, sa balikatan, alam naman natin yung balikatan, di ba? Ano yan? Physical. Yes. Ang daming physical work sa balikatan. Di ba? Tingnan mo pa lang parang, parang di ko to kaya. Kasi alam mong meron kang Karamdaman. kahinaan. Yan. Mahina yung tuhod mo or mahina yung heart mo, mahina yung cardio, Kaya mahina mabigat yung lungs. ka. Yes, mabigat ka. Mahirapan kang tumakbo-takbo at Oo. pagulong-gulong. Kumbaga, Ganyan. mako-consider mo na isang gawain na, Oo. kumbaga, X na ako doon. Yes. Hanggang swimming lang ako. Wala Ganyan. kang confident. Oo, hanggang chest lang ako. Confidence na gawin yung isang bagay na dapat mong gawin kasi nga, mabigat ka. Hindi ko kayang umakyat dun sa Oo. ganyan. So, Yes. wala. Tapos, alam mo na ayokong humarap dyan kasi, sorry kasi ang taba ko, hindi ako kasya sa upuan, or, alam mo yun, hindi ko, ano mo sa naman? Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung So, walang confidence, Oo. di ba? Totoo yan. Hindi ka, imbis na magawa mo yung isang bagay na gusto mo, hindi mo magagawa kasi nga, wala kang sa sarili mo na hindi nga kasi bagay sa yung ganong gawain. So, di ba? Sabi nga dyan, di ba? You will also tend to have a confident and go-getting attitude which will enable you to succeed in all of your aspirations. Yan. Di ba? Gusto mong maging, ano ba yung tawag dun sa, gusto mong mag-mountain climbing, di ba? Pero, 200 pounds ka. Yun. So, paano yun? Yung Hindi gano'n, pwede. di ba? Oo. Gusto mong sumali sa balaktan pero alam mo na maraming physical na mga doon. Hindi mo kaya kasi may heart problem ka, may lung problem ka. Hindi mo siya kakayanin. So, wala. Hindi mo na nagawa yung gusto mong gawin. Yeah. Kaya malaking factor talaga yung pagiging healthy po natin. No? Akala nyo, Yes. in terms of confidence, in terms of productivity, talagang malaking factor yan. Akala nyo, pag totoo naman talaga to yung confidence, minsan nahihiya ka. Minsan ayaw mong may event. Yes, ayaw pumunta Like, kasi pangit formal yung gowns- event, wala. Pangit yung gown sa akin. May bumubukol. Oo, hindi pwede kasi Oo. ito na lang. Kumbaga, Hindi ako isa sa mga pwede. kadahilanan kung bakit ano ka sa hindi mo madala yung sarili mo, sa kadahilanan yun nga, yung kalagayan din natin. Yes. Pero anyway, minsan, hindi lang naman yun sa mga ano lang sa Hindi mga lang naman sa malalaki lang Yes, oo. Kumbaga, kahit sobrang payat Oo, sa Di ba? mga Sobrang payat. underweight din, yung talagang Diba? hindi proportion yung build ng body. Yeah, kung gusto mo rin naman talagang kung gusto mo rin talaga na mag-enjoy ka doon sa mga takbuhan, engage ka sa Yes. physical, mapayat ka eh. Paano ka pa? Konting sagi lang sa'yo, talsik Lipad ka na agad, lipad ka na agad. Kumbaga, you want that sport pero hindi mo mapasok-pasok yung sport na yun. Sa kadahilanan,
hindi maayos yung hindi ka ano mo physically fit. Hindi ka Oo. fit para dun sa gusto Correct. mo. Like for example, gusto mo maging sundalo. Oo. Kaso lang, yung ano mo nga, yung... Palampak. Hindi mo kaya hindi mag-push ka nga up. makatakbo ng ano. Kasi yung braso mo mahina, walang Oo. muscle. Nakikita niyo po ba yun mga kapatid? Kung titignan natin, yung confidence natin sa kagustuhan natin, kung hindi tayo healthy, malaking epekto yan Yes. sa ating Malaking pang-araw-araw. Hindrance talaga Yes, totoo yan. Kaya alagaan natin, gawin natin ng maigi yung ating kalusugan. Ayan, sige po. Yes. Yeah. Okay, Ay, number next, 4. number 4. Yan. Ayan. Speaking, exercise is free. Bakit free yung exercise? Diba? Hindi mo naman kailangan magbayad talaga or mag-spend ng kung ano-anong dyan. Hindi mo kailangan mag-enroll talaga totally sa gym membership para makapag-exercise. Actually, dito lang pwede ka na mag-workout dito Yes, totoo. Ano ka lang, yung sit-up, yung Yeah. ano lang, tayo upo sa isang upuan, pwede na yon. Hagdanan, meron dyan. Yes. Gawin 100 times, akit baba. 100 Oo. times. Uy, pwede yun, di ba? Bilang ka lang. Yeah. Nahilo ka nga lang, pero at least gumalaw-galaw ka, di ba? Yeah. Ayan, ano pa ba? So, meron dito, sabi dyan, meron din tayo mga resources online that we can get sa mga YouTube, may mga fitness, may mga ano dyan, exercises na libre lang, i-search nyo lang kung ano yung type. At yung, ito sa exercise pala, wag mong ipilit yung exercise na hindi mo naman kaya. Mag-start tayo sa exercise na unang-una yung kaya mo at enjoyable for you. Halimbawa, gusto mong mag-weightlifting, hindi pa nga kaya ng katawan mo mag-weightlifting, magsimula ka muna sa mababa. Mag-cardio ka muna or yung mga body weight exercises muna. Okay? Kasi baka mama, yung body weight mo lang, hindi mo na kayang dalhin How much more kung mag-lift ka pa ng yung timbang ng yung mga dumbbells, di ba? So, magsimula ka on type of exercise na ma-enjoy mo para long-term mo siyang magawa. Yun, Diba? tama. Halimbawa, may problema ka na nga sa heart and lungs. Tapos gusto mo pa yung intense cardio, di ba? May problema ka na nga sa tuhod. So, hindi ka pwedeng mag-run, hindi ka pwedeng mag-jog kasi hindi kaya ng tuhod mo. Yun. So, choose an exercise that will fit for you sa fitness level mo, doon ka mag-start hanggang sa mag-progress ka later on. Uy, parang kaya ko nang mag-cardio ng 30 minutes pataas. Ibig sabihin, nag-improve yung heart, yung cardio endurance ko. So, pwede na akong magdagdag siguro ng ng konting running. Di ba? Tapos, halimbawa, nakapag-push up na ako ng 10. 10 na straight. Meaning, kaya ko na sigurong dagdagan ito sa sunod. Yeah. So, i-level mo rin yung exercise mo kung ano yung fitness level mo. Huwag yung biglaan mong gagawin yung isang intense na exercise. Kasi ikaw rin magsasuffer dyan. Diba? Yan. So, meron tayong resources sa mga online. O kaya, yan, yung mga exercise na mag-enhance ng physical and mental health natin. Yung mga yoga, meditation, stretching exercise, pwede rin yun. Kung ang problem mo is medyo stiff yung mga muscles mo, hindi ka flexible, pwede kang mag-start doon para later on, kapag gumawa ka ng ibang exercises, mas madali na because mas flexible ka na. Kung yun yung body mo na doon ka may weakness, yun yung i-improve muna natin at first. Okay? So, yun sa tayo. Kasi free naman ang exercise May freedom ka. Anong exercise ang gusto mong simulan? Yun. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Kaya it's a Okay. matter of it's a matter of commitment. Yes. Pagdating Tsaka talaga i-mindset sa mo na pag-ehersisyo. gusto ko maging healthy, dapat regularly. At Yes. least 3 times a week, iset mo yung mind mo, dapat meron kang exercise. By any means, kung ano yung convenience sa'yo na exercise. Yes, Okay. yes. Alright, sige po. Number Next. 5, healthy people can stay productive for longer. Okay? Making money takes energy. Siyempre, di ba? Paano ka sasahod kung walang trabaho? Paano ka magkakaroon ng extra kung walang energy? Di ba? So, healthy energy levels are often necessary. Kailangan talaga yung energy mo hindi hanggang alas 12 ng tanghali lang, di ba? Kasi ang trabaho mo, 8 hours
yung energy mo hanggang 1 p.m. lang, wala ka ng lakas. May ganun di ba? Yeah. Meron pagod na pagdating ng alas 3, hanggang alas 5 yung trabaho mo. Ano yung undertime? So wala kang income, di ba? So yun, if you cultivate a good healthy habits, you can keep earning money later in life. Yes. Di ba? Productivity. Okay, being healthy is key for productivity. Oh, talaga, may nagawa akong may na-produce akong Being healthy, ano yung sabi? Is the key. Yun, is the key for productivity. Productivity. Yun, di ba? Yun. Ganda nun. I-post nyo yan. Okay, yun ha. Kailangan healthy para mas maraming production. Yan, Okay, tama. number 6. Good health boosts your brain power. Uy. Ito pa. Tama Puro ka naman. nga ng energy, pero yung brain mo naman walang laman. Ano yun? Yung brain mo naman, lutang. May ganun ba, sir? Yeah, pero yan Diba? talaga. Gising, sabaw. Gising yung Oo. physical mo. O nga, lumalakad ka, nagdadrive ka. Pero alam mo yun, yung utak mo, lutang. Yeah, totoo Na-experience yan. mo ba yun, sir? Yes. Parang experience ko rin yan minsan. Yes. Kasi, Hindi, oo. like for example, yung sinasabi naman kasi natin dito is yung yung optimal health Yes, natin kasi opo. dito. So, ang pinopoint out natin minsan kapag kulang yung tulog mo. Oo, yun. Yan. Pag kulang yung tulog mo, try mo mag-drive ng kulang ang tulog. I'm Yes. telling you. Sinasabi, para ka talagang lutang. Sabaw. Hindi ka alerto. Oo. Hindi mo alam kung ano yung mga nasa paligid mo. Correct. Ganyan. So, kasi bakit? Mas nakatuon ka doon sa pagpapahinga. Yes, oo. Yun yung ano mo, doon ka naglilin eh. Gusto ko magpahinga. Gusto ko munang Kumbaga, lack of alertness, mga Yun. kapatid. Tsaka yung sabi dyan, pag kulang yung pagkain mo sa zinc, omega-3 fatty acids yan. Kasi mga pagkain ng brain to Yes. Food for the brain to. Ito yung sustansya na kailangan ng brain natin. So kapag kulang ka ng ganyan and other vital nutrients, keep your brain working to its highest potential. Pag sinabi ng science na kainin mo to para sa brain power, kainin mo to para sa muscle mo, kainin mo to para sa mawala yung gout mo, kainin mo siya, gawin mo siya. Yes, Diba? totoo For yan. us to be more productive in our daily activities. Yes. Yun lang yun. Kaya nga 'di ba, lagi na-discuss ko na rin dito before, mga kapatid, benefits of exercise. Magiging active talaga yung pag-iisip mo. Oo, iba kapag pinangunahan mo ng ehersisyo sa umaga, tapos kahit ehersisyo, basta mga kapatid, if you're engaged, kapag lagi kang, yun nga sabi ng ating mahal na pastor, 'di ba? Mas gusto niya lagi siyang nag-iisip. Oo, 'di ba? Kaya nga ganun dapat din tayo, mga kapatid, no? Makita natin kung ano pa yung mga dapat na mag-improve yung brain power natin. Yan. Oh, ayan. Alright, next. Ayan. I hope we are learning, no? Yan, number 7, health is an investment. Bakit kaya? Invest in your health. Siyempre, di ba? Oo naman, mas talaga, kumbaga, nag-invest ka nga sa mga mamahaling sapatos, cellphone, kung ano-anong mga material, di ba? Why not i-invest mo muna yung para sa health mo. Imbis na ibili mo na kung ano-anong bagay, di ba? Yeah. Kasi, yan pagka naka-invest ka properly sa health mo, it will follow. Everything will follow. Makakaipon ka ng marami, mas magagawa mong bilhin yung mga mas importanteng bagay, di ba? Mas magagamit mo yung investment mo sa money doon sa talagang dapat niyang pagpuntahan. Hindi yung kung saan-saan lang. Yeah. Kapag nakapag-invest ka sa health mo properly. Yeah, totoo yan, Yun. ma'am. Kasi syempre, nag-invest ka sa kalusugan mo, lagi ka nagba-vitamins, Yes. lagi kang kumakain ng mga healthy food, di ba? Doon pa lang, mga kapatid, hindi ka na magkakaroon ng sakit. Yes. So, ngayon, kung gusto Nakakaiwas. mong bumili ng mga expensive na mga sapatos, Oo. expensive na mga ganyan, ng mga wants na natin, mabibili natin. Oo. Bakit? Kasi meron kang ipon eh. Yes. Meron kang naiipon, Oo. meron kang stock, meron kang investment. Yes. No? Kaysa naman, yun nga sinasabi natin kanina, nagtipid nga tayo sa ating kalusugan, Oo. nakakuha ka naman, nakaipon ka nga, at the end, magkakasakit ka rin lang naman. Dahil Ngayon, napunta nga sa ibang yun. kain na kain sa labas, Oo. coffee na coffee sa No, di ba? na ang mamahal. Tumaas yung sugar mo lang Tumaas din yung sugar naman. mo, oo. Wala rin naman mangyayari. Oo. Fast food ka ng fast food. Kaya nga, enjoy now, suffer later ang Correct, mangyayari correct, nun, oo. di ba? Mas maganda po yung suffer now, enjoy forever. Forever talaga. Wala pa lang forever, enjoy later. Walang Yes. forever. So,
Kaya mga kapatid, yung lagi namin sinasabi dito sa impormasyong pangkalusugan, we need to invest in our health talaga. Health talaga mga kapatid. Huwag ka magsabi, ay, ang mahal-mahal naman ng vitamins na yan, ang mahal-mahal naman. Eh kung yung vitamins na yan, plus 10 years sa buhay mo, di ba? Why not? Di ba? Tama may mga naman. ganun ba? Ibibili mo nga nung mga kung ano-anong pagkain na tingin mo na yung masarap lang, di naman healthy. Less naman 10 years sa health mo, anong pipiliin mo? Pareho ka rin nag-invest, pareho ka rin naglabas ng money, di ba? So, saan mo siya ilalabas? Doon sa plus 10 years o sa minus 10 years? Totoo yan. Like, Choose your yan. Pag ikaw ay magme-merienda, Correct. di ba? Magme-merienda. Yun nga sasabi natin, instead of this, mas bilhin mo na lang yung mga ganitong klaseng pagkain. Di ba? Imbis na mag-order na lang sa mga fast food or mga kung ano-anong mas mahal, ibili na lang natin ng saba ilaga natin. Tsaka kamote. Yeah. Mas mura, mas healthy, di ba? Di ba? Ayan. Yeah. Sabi dito ni Ma'am Josie Penegado, itlog, gatas, imbis na kape. Yan, kalabasa, malunggay, na may tanglad, sir. Sabi niya dito, Sir Conrad Tungol, pahingi po ng malunggay, palitan ko po ng puto pao. O, di ba? Mas mahal yung puto pa kasi sa malunggay, ah. Kumuha tayo niya ng malunggay, ha? Okay, go. Again, mapaalala, simpleng paalala ito Yes, mga kapatid opo. para po sa inyo. Okay, ito na yung aking pinaka-take away for this morning. Taking good care of your health could be challenging. Yes, challenging siya. Medyo mahirap at first, but it is important. Because, yung sa mga sinabi ko kanina, it may be difficult to make it a priority, especially when you have a busy schedule. Lahat naman tayo busy, di ba? Wala naman siguro, kahit nga yung Totoo mga yan. anak ko busy rin eh. Estudyante lang yan, pero busy rin sila. How much more yung mga naghahanap buhay, di ba? But start by adopting small changes every day. Magsimula ka sa maliit. Okay? Halimbawa, kung dati wala ka talagang exercise for the whole week, magsimula ka ng once a week, di ba? Tingin ko kayang-kaya naman yun, di ba? Get started on your financial journey by speaking with our strategic wealth specialist today, di ba? Kasama na yung financial dyan, yung sa ating financial health. Okay? Kasi doon naman mag-isimula yun sa health, di ba? Yung sa ating productivity yan. Okay? Yun na lang po. Thank you so much. Alright. Maraming salamat, Ma'am Ces, for this great topic. Muli, paalala na naman yan sa atin on how we can be more healthy sa ating araw-araw na pamumuhay. No? Kasi napaka-importante po talaga na maging maayos tayo sa ating kalusugan. Doon pa lang sa pagiging productive natin ang laking factor na nun mga kapatid. Like for example, what if na lang nagkaroon kami ng hindi maayos sa kalusugan ni Doc Julie? Ano na mangyayari noon, di ba? Sarado ang IT. Hindi na magiging productive. Hindi na kayo mabibigyan ng karagdagang impormasyon, ganyan. Lalo na ngayon. Yan. Masakit ang likod ng lola. Di ba? Hindi nakikita Hindi niyo na po ba yun? productive. Marami pong maapektuhan mga kapatid kapag hindi tayo productive. Like for example, pag yung leader natin ay hindi maganda yung pangatawan, kung laging ganun, 'di ba? Pag lagi na lang siyang naapektuhan ng hindi maayos na sa kalusugan niya, hindi talaga productive. Yes. 'Di ba? Hindi talaga productive. Oo. May sumisimangot dun sa... Kasi bilang leader, kailangan mo Yes. maging healthy. Of course. Parang sa pamilya din, Yes. di ba? Pag ikaw yung tatay. Bilang magulang. Pag ikaw ang tatay, tapos ikaw yung nagtatrabaho Yes. doon para doon sa kanila, di ba? Pag ikaw nagkaroon ng sakit, isang tatay, sa tingin mo kaya may kakainin yung mga anak mo? Correct. Di ba? Parang doon din sa mga area leaders, sa mga Yes. leaders natin, di ba? Dito sa church. Oo. Pag ikaw, like for example, may sakit-sakit ka, Oo. paano na lang kakain yung mga Correct. member? Buti na lang yung area leader namin, nag-gym. Di ba? Oo, kahit nagko-coke yun. Yeah. Di ba? Nakikita niyo Shout po ba out, yun? Sir Maki. Nakikita niyo po ba yun? Wala mangyayari. Kaya napaka-importante ng ating kalusugan. Yes, Kaya alagaan ng ating kalusugan para maging productive, at the same time, maging confident ka pa. Yes. Di ba? Sa mga gagawin mo sa araw-araw. Parang At kunyari, nakaipon. isang karagdagan sa confidence po yan. Alam mo na, pinaplano mo na yung mga gagawin mo Yes. bukas. Diba? Kasi confident ka na magigising ka bukas. Confident ka na hindi ka lalatay bukas.
Oh, di Pero ba? paano Alam mo mag-isip? alam mo talaga. Pero kapag alam mo na sa sarili mo na, nako, wala na, nararamdaman ko na, ang sakit na ng mata ko. Ang sakit na ng ulo ko. Oh, wala na. Sleep na Ramdam lang. ko na hindi ako makakabangon bukas. May mga ganun ba, sir? Yan, Oo. ha? Oh, may mga ganun ba? Mayroon ganun, nararamdaman. Ngayon pa lang alam mo na, hindi ka makakabangon Oo. bukas. Scheduled. Oo, Oh, mga scheduled na ano yan. Oo. Hanggang next week. Well, anyway, so tulad ngayon, marami pong nagkakaroon ng mga hindi maayos na karamdaman dahil sa sudden change of weather. 'Di ba? Minsan mainit, minsan malamig, tapos mauulanan ka, maaarawan ka. So, maraming mga ganyan. So, pag ikaw inubo, sipon, lagnat, trangkaso, ano po 'yan? Kumbaga, magpapatumba talaga sa yan. Yes. Di ba? Pero kung alam mo kung paano lalabanan. Yes, diba? totoo Ano ba yung yan. panglaban? Ano ba yung supplement or Madami. pagkain na kailangan kong i-boost para malabanan yung mga weather changes na yan. Yeah. Kaya nga sabi nga na Ma'am Ces, lahat naman tayo nakakaramdam ng ganyan. Of course. It's a matter of paano lang talaga natin labanan. Oo. Ako mga kapatid, kailan lang sabi ko nga, ito na, nananakit na naman yung lalamunan ko, kumakati na naman. So lahat na ng inom na ng ganito, inom na ng ganyan. Apple cider, lahat. Oo. Kasi alam na natin maapektuhan yung maapektuhan yung ministry, maapektuhan yung ganito. Kaya kailangan mo na agad labanan. Huwag tayong matuwa dahil tayo po'y masakit kasi makakapagpahinga, ganyan, Mas maganda is labanan natin mga kapatid kasi marami pong mga nangailangan nung natin, nung serbisyo rin po natin. Yes, tama po. Maraming umaasa sa atin. Yes, totoo yan. So I hope mga kapatid, ayan, may natutunan po kayo ngayong umagang ito, no? Health is wealth, mga kapatid, no? Kaya ayusin lamang, sabi ko nga kanina yung health na sinasabi natin para maging wealthy ka, doable yan. Kayang-kaya mong gawin na maging healthy ka. It's a matter of choice lang. Choice mo lang talaga kung gusto mo maging healthy or not. Di ba? Yun lang naman yun Kaya sana mas Sana matikman namin yung pagkain ni Sir yan. Ponching. Alright, so sige mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo at para at least bago tayo magtapos, sabi ko nga may question po. Oo. Kasi may natitira pang siguro gawin natin tong t-shirt. Yan, t-shirt siguro ito, no? Para hindi load na lang para dalawa panalo. Ano gusto mo, Doctor? T-shirt o load? Load muna kasi wala tayo kahapong t-shirt tayo kahapon. T-shirt ba tayo kahapon? Sige, load na lang mga kapatid for 200. Dalawa natin pananaw. Sige, kaya mo dalawang question, ma'am? Sige po. Sige, dalawang question mula po kay ayon doon sa diniscuss ni Ma'am Ces. Sige po, Ma'am Ces. Okay, number 1 question. Taga meron na kaagad, no? Yeah. Ganyan kaano yung brain ko ngayong umaga. Kasi nakatulog na umaga. Okay, number 1 question. Magbigay ng isang reason why health is wealth. Isa Uy! lang isa lang. Isang mabait reason lang mabait why ako ngayon. health is Oo. wealth. Bakit sinabing health is wealth? Yan. Isang reason lang. Yung number 1 na pinakamabilis or yung mauuna na magsabi. Mag-comment. Ay. Yun ang panalo. Kailangan kompleto ha. Ang bilis Parang wala pa ata yung question, may sagot na. Sino yon? Ang bilis naman nun. Grabe yung nag-comment na yun. Alam, nabasa niya na yung utak ko. Ang bilis naman. Nilista lahat matindi talaga to. Antindi. Grabe yung brain power nito. Oo. Maraming zinc Tingnan- at fatty tingnan acids. mo. Yung pagkatanong mo, yan agad ang lumabas. Naka-itemize pa eh. Naka-itemize pa matindi to. Pwedeng hindi lang isa Talagang eh. in order pa siya. Yes, in order. totoo yan. So, panalo na po. Walang iba kundi si Ma'am Miriam Azerto. Sino to? Okay. Area mo to. Ay. Yan. Congratulations po, Ma'am Miriam Azerto. Hindi ba si Ma'am Linda Quiñones? Linda Quiñones. Yung nauna. Yeah. Yung inano kasi naman yung reason Oo, yung pito, no? Yung pito na yun sabi niya. Alright. So, well, anyway,
Ha? Hindi, isa lang naman, isa lang. Isa pa lang. May pangalawang tanong pa eh. Oo. Sir, kung ikaw na magtatanong. Yung pangalawang tanong. Ikaw na. Ako na ba? Ikaw na sige. lang, ma'am. Ikaw na. Mag-isip ko na mahirap-hirap eh. Sige, mag-isip Yung ka. mahirap-hirap naman, Oo, yung medyo kasi walang ano. challenge yung una eh. Oo. Ayan. Question. Kasi para sila po ay ma-challenge naman, mahasa naman ang kanilang pag-iisip. Oo. Kahit naman siguro hindi dito, ma'am. Kahit hindi sa dito topic. sa ano natin, kung talaga nakikinig sila ng IP patungkol sa nutrisyon, mga ganyan. O, sige. Ano kaya tanong natin? Health is wealth. Okay. Yan. Sige, ganito na lang. O, sige. Ano yung dalawang nutrients na sinabi ko kanina na brain nutrient? Yung kanina yung dalawang nutrient yon. Ay, palabas ko. Ito. Yan, ito. Balik. Saan nakikita doon? Nakikita ba doon? Nakikita. Yan, Okay. Yung dalawang nutrients na yon na para sa brain power. Uy! Binanggit ko yung kanina. Oo nga, tama. Binanggit ko yung kanina. Nutrients. Nutrient. Dalawa. Kailangan Dalawa yan. dalawa, hindi pwede isa lang. Yes, good. Maraming Na- nutrients for brain, pero yung dalawa. wala si Ponching. Ayan, Nawala. bilang X. Uwi na Nawala lang. siya noon. Oo, so maraming vitamins for the brain, pero yung dalawang specific na kaninang binanggit ko as part ng ating topic kanina. Ayan. Yun, Nawintan tama na nga yung naman. brain. Ayan na, wala Nawintan na yung brain. Wala nang gaano. Nutrient po, nutrient. Oo. Nutrient. Dalawa po yun. Hindi po yung food, yung nutrients, Nutrients po. mismo, oo. Yan. Magandang Ayan na. tanong yun. Sabi ko, para sa hirap-hirapan brain natin. power. Oo. Yan. Brain power. Ang sabi dito nung isa, ma'am, nauna po, sabi ni Ma'am Leia Ramirez ay zinc and omega fatty acids. Oy! Yan na. Tama. Ayun, alright. Yan. May nauna rin po kasi dito si Ma'am Miriam Acerto ulit eh. Tama rin siya. Oo, Pero zinc ang and nauna- omega daw. Pero kailangan omega fatty acids din. Yan. Kasi ano yun eh, kumbaga specific kasi yun. Maraming omega eh. Omega po. Omega painkiller. Pwede rin yun. Omega painkiller. Ganun. So, yun mga kapatid. No? Again, congratulations sa inyo pong dalawa, Ma'am Leia Ramirez and also Ma'am Miriam Acerto. Okay. Kayo po ay nanalo ng tig 100 pesos na load. Thank you so much. Alright, so kita-kita tayo muli sa araw ng Tuesday at tuloy-tuloy po ang ating programa at babalik po yung mga schedule po nila. Si Ma'am Ces lang nanatili ng schedule. Ako lang yung perfect score. Mananatili po back to their schedules mga kapatid. Monday ay dental, Tuesday ay dental, Wednesday physical, and then Thursday po si Doc Eugene. Alright, so again, maraming salamat po. Ma'am Ces, baka may gusto pang sabihin? Thank you so much sa ating mga masugid na viewers at sana ay bawat isa ay patuloy na sumubaybay sa ating programa para sa pang-araw-araw na panibagong impormasyon tungkol sa kalusugan. Amen. Maraming salamat. By the way, mayroon ba mga birthdays ngayon? Ngayong September 8? Meron ba? September 8, anyone na nag-celebrate? Gusto ko lang batiin ng belated happy birthday, Ma'am Ruthlyn Pascua, Ma'am Abigail Basa, and sino ba yung kahapon? Tatlo sila eh. Meron pa isa? Doc Eugene. Hindi po. Hindi. Yung isa Ay, pa. hindi Parang na. kung may isa pa eh. Oo. Yeah. Basta yun. Alam ko Happy meron pa birthday isa. po sa lahat Happy ng birthday sa lahat ng nag-celebrate nag-celebrate. ng birthday ngayon. Alright? So, Ma'am Julie, may gusto ka pa sabihin? Pasensya na po kayo kasi umatake po yung aking scoliosis. Yan, oo. Medyo kumirot po siya ng matindi kaya hindi na ako makasalita. Ituwid natin. Parang may kulang na gustong kainin. Sa pagkain talaga. Hindi. Anyway, True chicken. maraming salamat po at Ma'am Ces, thank you. Kasi napakalaking bagay po yun. Palagi natin naririnig. Health is wealth. Yes. Pero hindi natin binabaliwala lang natin. Correct, Pero tama sa yan. totoo lang po, ano na yun eh,
yun na talaga yung kayamanan natin. Para lalo tayong makapaglingkod sa Panginoon. Amen, amen. Yun lang po, maraming salamat. Alright, Kita-kita tayo maraming sa salamat, Tuesday. Doc Julie. Shout out muna, nag-celebrate ng birthday ngayon si Ma'am Luce Ramirez, nanay po ni Ma'am Leia Ramirez. Ayan, happy birthday po, ma'am. At kay Doc Eugene, binabati po ni Ma'am Josephine Negado. Matagal na po yung Doc. Ay, siya, no? Matagal na po. Natapos yung birthday ni Doc Eugene. Alright, well anyway, maraming salamat mga kapatid for being with us. Mamaya ay patuloy po tayong magsubaybay sa The Baptist Lunch. Stay tuned in lamang po kayo dahil maganda pong pinag-uusapan dyan. Muli tayo po yung magsama-sama at matuto dyan po sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch again. Have a great day and have a blessed day to you all.